Bago tayo mag-umpisa, salamat Lord sa panibagong araw na ito. God bless all. Sa kalye sa ibaba, si Lin Yi ay nakatitig sa langit ng buong hindi makapaniwala. Nakilala niya ang napakalaking kapangyarihan ng Ghost X Realm, ngunit iba ito, isang puwersang napakalakas na binabago nito ang katotohanan mismo. Bilang isang higanti, banal na kamay na gawa sa dalisay, gininto ang enerhiya na nabuo sa mga ulap sa itaas. Natanto niya ang nakakatakot na katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng maalamat na Spirit Creation Realm, ang pagkaunawa na ang isang pioneer ng gayong hindi kapani-paniwalang lakas ay nabubuhay sa tabi niya ay nagpadala ng isang alon ng pagkabigla at takot sa kanya. Ang napakalaking paggulong ng enerhiya ay hindi napapansin. Ilang milya ang layo, sa isang high-tech na command center, ang mga pulang alarma ay umalingaw-ngaw habang ang mga technician ay nag-aagawan. Isang agarang babala ang bumungad sa kanilang mga screen, ang halaga ng anomalya ay umabot sa antas ng sakuna na 79. Ang lokasyon nito ay itinuro sa timog silangan ng lungsod, isang opisyal at si Su Qingying ang nag-react na may alarma, hiniling ng opisyal na malaman kung ano ang nangyayari, na iniutos ang lahat ng mga unit sa target na lugar. Nagtataka si Su Qingying kung paanong ang napakalakas na anomalya ay hindi natukoy, na binanggit na ang pagbabasa ng enerhiya sa ganitong laki ay sapat na malakas upang sirain ang isang buong lungsod. Bago ang isang holographic na mapa ng lungsod, ang mga pinuno ng militar ay nagsagawa ng isang tense na emergency meeting, pinagtatalunan nila ang dalawang nakakatakot na posibilidad. Alinman sa isang bagong, makadiyos na espiritong lumikha ng pioneer na kakalabas lang, o ang lungsod ay nasa bingit ng isang napakalaking sakuna. Iminungkahi ng isang malungkot na opisyal na maaaring ito ay pareho. Lumaki ang sitwasyon habang ang matataas na opisyal ay galit na tumawag sa punong tanggapan, na hinihiling na ipadala nila ang lahat ng mga advanced na equipment at resource. Naputol ang kanyang pagkasindak, gayunpaman, nang isang subordinate ang pumasok sa silid, humihingal na ibinalita na ang alerto ay nakansela. Ang anomalya ay nakilala hindi bilang isang halimaw, ngunit bilang isang pioneer na sumasailalim sa isang promosyon. Bumalik sa rooftop, ang nakakabulag na gininto ang liwanag ay kumupas habang si Fang Yi ay nagpakawala ng tahimik na hininga ng kaganhawahan. Kumpleto na ang breakthrough, casual niyang nabanggit na matagumpay niyang naabot ang 1-star Spirit Creation Realm, bukod sa mas magaan at maliksi ang kanyang katawan. Wala siyang naramdamang makabuluhang pagkakaiba sa kanyang hilaw na kapangyarihan. Naputol ang kanyang katahimikan nang tumunog ang kanyang telepono na may bagong mensahe, galing ito sa kaibigan niyang si Wang Liang. Ang mensahe ay isang babala. Isang bagong anomalya ang lumitaw sa palaruan ng Chingcheng University, kinumpirma ng mga panloob na source ng militar na ito ay isang pollution zone, at mas nakakabahala, ito na ang pangalawang beses na nangyari ang partikular na anomalya na ito. Nag-text pabalik si Fang Yi, sinasabing alam niya ang tungkol sa nakaraang heat anomaly. Kinumpirma ni Wang Liang na ito nga ang parehong anomalya, bumalik na naman, at pabirong nagbabala kay Fang Yi na huwag sabihin kanino man na siya ang source ng intel. Matapos biruin ni Fang Yi na irereport niya ito, nagseryoso ang tono ni Wang Liang. Sinabi niya kay Fang Yi na nag-aalala talaga siya para sa kanyang kaligtasan at hinimok siyang mag-ingat. Ibinaba ni Fang Yi ang kanyang telepono, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Ang babala ng kanyang kaibigan ay kinumpirma lamang ang kanyang sariling diskarte. Ito mismo ang dahilan kung bakit naging maingat siya sa kanyang pakikitungo sa militar at sa asosasyon. Alam niya na ang pagiging masyadong kilala ay maaaring magdulot ng hindi gustong gulo. Kaya naman sinadya niyang panatilihing sekreto ang kanyang makapangyarihang katangian ng Young Flame at ang kanyang Crimson Flame Blade Technique, sila ang kanyang mga nakatagong alas. Nag-type siya ng huling tugon sa kanyang kaibigan, na tiniyak na huwag mag-alala. Mag-iingat siya, at mayroon pa siyang trump card na natitira upang laruin. Binuksan ni Lin Yi ang pinto ng apartment, ibinalita na nakabalik na siya. Nang makita si Fang Yi sa sopa, tinanong niya kung kumain na ba ito. Inalok sa kanya ang bag ng takeout na dala niya. Naaga ang atensyon niya sa kanyang telepono, sinabihan lang siya nito na iwanan ito sa mesa at kukunin niya ito mamaya. Habang pinagmamasdan siya, bumalatay sa mukha niya ang pag-aalala at bahagyang pagkadismaya. Sa isip niya, naisip niya ang ugali ng kanyang pinsan. Nakita niya siya bilang isang perpektong mabuting tao,
Ngunit may isang malaking depekto, ang kanyang catamaran. Tila kontento na lang siyang manatili sa bahay maghapon na naglalaro sa kanyang telepono, hindi man lang nag-abala sa pag-aaral sa kolehiyo. Kabalintunaan niya na habang siya at ang kanyang mga kapwa pioneer ay palaging abala, naghahanap ng mga pagkakataon at itinatago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang pinsan ay namuhay ng walang pakialam, tila walang layunin. Dahil sa pagod, pumunta siya sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kanyang kama. Alam niya na ang balita tungkol sa hindi kapani-paniwalang spirit creation pioneer na kalalabas lang sa kanilang distrito ay kakalat na parang apoy. Nakaramdam siya ng tungkulin. Napagpasyahan niya na kapag dumating ang oras, poprotektahan niya ang kanyang tila walang kaalam-alam na pinsan bilang isang paraan ng pagbabayad sa kanya. Samantala, si Fang Yi ay hindi lamang naglalaro sa kanyang telepono, sinusuri niya ang ulat ng balita mula kay Wang Liang, na nagpakita ng isang napakalaking, nagngangalit na apoy sa palaruan ng unibersidad. Nabanggit niya na ang unang anomalya ay matinding init, at ngayon ay sunog na. Iniisip niya kung ito ay isa pang anyo ng katangiang Yang. Ipinakita sa video na nagsimula ang apoy ng napakabilis at nagniningas na may kakilakilabot na tindi. Ang mga komento sa online mula sa mga saksi ay nagpahayag ng pagkabigla, kung saan ang ilan ay nagtataka kung ang mga espesyal na puwersa ay tinatawag na ngayon para sa mga simpleng sunog. Binanggit din sa ulat na nasunog ang lahat ng nakapaligid na puno at flower bed at tuluyan ng nakalok ang lugar. Napansin ni Fang Yi na ang video ay maikli at biglang natapos, ngunit malinong na ang sitwasyong ito ay mas seryoso kaysa sa nakaraang insidente sa unibersidad. Iniisip niya kung ano ang magiging kakaiba sa bagong katangian na ito. Napagtantong kailangan niyang mag-imbestiga ng personal. Alam niyang para makapasok sa selyadong lugar, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanyang bagong kakilala sa militar, si Jiro Yan. Kinabukasan, isang pulutong ng mga reporter ang nagtipon sa labas ng selyadong tarangkahan ng Chingcheng University, na hinaranggan ng isang linya ng mga sundalo. Sumigaw sila ng mga tanong, humihingi ng kumpirmasyon tungkol sa mga alingaw-ngaw ng isang sunog na hindi maapula, at hinihiling na malaman kung bakit ang isang insidente na ganito ang laki ay hindi naiulat sa balita. Habang pinipilit ng mga reporter ang mga sagot, dumating sina Jiro Yan at Fang Yi. Ang mga tao ay nanunood, nagtataka kung sino ang dalawang kahangahangang figure na ito habang ang mga sundalo ay agad na nagbukas ng mga tarangkahan, pinapayagan silang makadaan ng walang tanong, naiwan ang mga reporter sa labas, nalilito kung paano sila nakapasok ng ganoon kadali nang sila ay tuluyang nakaharang. Sa loob ng cordoned-off area, tumingin sila sa mga nagbabagang guho ng palaruan ng unibersidad. Binanggit ni Fang Yi ang lubos na mapangwasak na kapangyarihan. Nagtatanong kung ito ba ang Skyfire na naririnig niya. Kinumpirma ni Jiro Yan na iyon ang opisyal na pangalan nito. Ipinaliwanag niya ang nakakatakot nitong kalikasan, lumilitaw ito ng walang babala, imposibleng patayin, at kailangan lang hayaang masunog ang sarili nito hanggang sa maging abo ang lahat ng gusto nito. Ang pangalan, aniya, ay lubhang angkop. Matapos ang paunang pagtingin, sinabi ni Jiro Yan kay Fang Yi na kailangan niyang pumunta sa opisina ng principal at tinanong kung hihintayin siya nito. Sinabi niya sa kanya na magpatuloy, sinabing magiging maayos siya doon, mag-isa. Naglakad si Fang Yi sa gilid ng nawasak na lugar, na ngayon ay hinaranggan ng yellow tape. Lumuhad siya at hinawakan ng sunog na lupa, sinusuri ang eksena, napansin niya na malamig na ang lupa, at ang mas mahalaga, walang natitirang spiritual power mula sa Skyfire. Napagtanto niya nang may kaunting pagkadismaya na nangangahulugan itong hindi niya makokolekta ang attribute nito. Masyadong simple ang kanyang plano, biglang naantala ang kanyang mga iniisip nang may pamilyar na boses na tinawag ang kanyang pangalan. Tumingala siya at nakita ang kanyang ex-girlfriend, si Qiu Qingli, na nakatayo sa mga hagdan malapit doon kasama ang isang kaibigan. Nagtataka niyang tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Agad na nakilala ng kaibigan niyang nakasuot ng salamin ang kanyang pangalan. Tinatanong si Qiu Qingli kung ito ba ang ex-boyfriend na nabanggit niya, yung nakapasok lang sa isang vocational college. Kinumpirma lang ni Qiu Qingli na siya ngayon. Pagkatapos ay tinapak ng kaibigan ang balikat ni Qiu Qingli na may mapagmataas at mapang-uyam na tingin. Sinabi niya kay Fang Yi na naiintindihan niyang malamang na naruroon siya dahil hindi pa rin siya makamove on sa kanyang ex, ngunit ngayon na napakalaki na ng agwat sa pagitan ng kanilang mga buhay, dapat na siyang sumuko.
Tumingin lang pabalik si Fang Yi, talagang naguguluhan sa kanyang pag-aakala. Kinu-question ang mismong ideya na hindi pa siya makamove on sa kanya. Mula sa malayo, nagsimulang magtsismisan ang ibang mga estudyante tungkol sa eksena. Nagtataka sila kung sino ang lalaking kasama ng school beauty na si Qiu Qingli. Hula nila ay isa na naman itong malungkot na manliligaw. Napansin nila na hindi siya mukhang estudyante mula sa kanilang universidad at nagreklamo kung paano nakapasok ang isang outsider. Humakbang pasulong ang kaibigan ni Qiu Qingli na nakasuot ng salamin. Agresibong kinumpronte si Fang Yi, sinabi niya sa kanya na si Qiu Qingli na ngayon ang campus belle ng universidad at dapat niyang pag-isipang mabuti ang kanyang mga aksyon. Binalaan niya siya na napakaraming lalaki na mas magaling pa sa kanya ang nanliligaw sa kanya at hindi man lang siya nagre-rank. Inutusan niya siyang umalis, sinasabi sa kanya na hindi ito lugar na nababagay sa kanya. Pagkatapos ay nagbanta siyang i-report siya sa disciplinary office kung hindi niya ipapaliwanag kung paano siya nakapasok. Samantala, pinanood siya ni Qiu Qingli na may komplikadong ekspresyon. Naalala niya na sinabi niyang hindi niya pagsisisihan ang kanilang paghihiwalay. Ngunit narito siya ngayon, napagpasyahan niya na ang kanyang dating kawalan ng interes ay dapat na isang akting lamang at nagpapanggap lang siyang matapang. Naantala ang kanilang komprontasyon nang bumalik si Jiroyan, tinatanong si Fang Yi kung kaibigan niya ang babae. Nagulat si Qiu Qingli sa biglaang paglitaw ng kahangahangang babaeng pula ang buhok. Kalmadong binaliwala ni Fang Yi ang ideya, nililinaw na sila ay mga kaklase lamang sa high school at hindi maituturing na magkaibigan. Tinanggap ni Jiroyan ang kanyang paliwanag, sinasabi lang na sila ay mga kaklase lamang. Pagkatapos ay nagsuot si Jiroyan ng isang pares ng sunglasses, ang kanyang nakakatakot na presensya ay lalong lumakas. Parehong kinakabahan sina Qiu Qingli at ang kanyang kaibigan sa malakas na aura ng babae. Nagtataka kung sino siya at paano niya posibleng makilala ang isang tulad ni Fang Yi. Pagkatapos ay bumaling si Jiroyan kay Fang Yi na may update, ipinaliwanag niya na nakausap niya ang principal at ang usapin ng Skyfire ay mas komplikado kaysa sa kanilang inaakala. Sinabi niya sa kanya na pupunta ang principal para dalhin sila sa starting point ng apoy at dahil si Fang Yi ay isa ng special military consultant, kinakailangan ang kanyang presensya. Sumang-ayon si Fang Yi nang walang anumang problema. Sa sandaling yun, dumating ang isang grupo ng mga opisyal na nakasuot ng suit, inuutusan ang lahat na maghiwa-hiwalay at ipinapahayag na ang palaruan ay mananatiling sealed off. Nagulat si Qiu Qingli, nakikilala ang lalaking nangunguna sa grupo bilang principal ng universidad. Parehong natigilan ng ibang mga estudyante, ang principal ay kilala bilang isang napakaabalang at mahirap hanapin na figura. Isang taong bihirang makita sa campus, napagtanto nila nang may pagkamangha na personal siyang dumating upang makipagkita kay Fang Yi at sa misteryosong babaeng pula ang buhok. Gayunpaman, ganap na mali ang pagkakaintindi ng kaibigan ni Qiu Qingli sa sitwasyon, ngumisi siya, iniisip na sa wakas ay dumating na ang principal upang harapin ang 2 taong hindi dapat naruroon. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Qiu Qingli, na may pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa ganap na pagkabigla ni Qiu Qingli at ng kanyang kaibigan, hindi nilapitan ng principal at ng kanyang grupo sina Fang Yi at Jiroyan bilang mga trespasser. Sa halip, direktang lumapit ang matandang principal kay Fang Yi at binati siya ng isang mainit at magalang na handshake. Tinawag niya si Fang Yi bilang consultant na ipinakilala ni Jiroyan. Ipinapaliwanag kung gaano siya nag-alala tungkol sa mga kamakailang anomalya ng paaralan at ang kaligtasan ng mga estudyante. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagka-relief na dumating sila upang malutas ang sitwasyon. Sa isang mas nakakagulat na pagpapakita, bahagyang yumuko ang principal kay Fang Yi, formal na ipinagkakatiwala sa kanya ang buong usapin ng palaruan. Mula sa kinatatayuan niya, tanging si Qiu Qingli ang nakapanood. Nananlalaki ang mga mata sa ganap na kawalan ng paniniwala habang ang buong pananaw niya sa kanyang ex-boyfriend ay nabasag sa isang iglap. Pagkatapos ay kumilos ang security ng principal upang isecure ang lugar, bumubuo ng isang human barrier at inuutusan ang lahat ng walang kaugnayan na tao na umatras. Habang itinutulak palayo ang karamihan ng mga estudyante, kasama na si Qiu Qingli, nagbubulungan sila sa pagkalito. Hindi maintindihan kung bakit yumuyuko ang kanilang respetadong principal sa isang napakabatang lalaki.
Naligaw sa karamihan, nakinig si Qiu Qingli habang nagbabago ang mga opinyon ng mga estudyante sa paligid niya. Hula nila ngayon na si Fang Yi ay dapat na mayroong ilang pambihirang espesyal na pagkakakilanlan upang maging karapat-dapat sa gayong pagtrato. May naalala na ilang sandali lamang ang nakalipas, binaliwala siya bilang manliligaw o ex-boyfriend ni Qiu Qingli. Nagkomento ang isa pang tao sa kumpletong pagbaliktad ng status, na nagmumungkahi na ngayon, kahit naligawan niya ito, maaaring hindi man lang niya makuha ang kanyang atensyon. Ang panghuli at nakakasakit na realisasyon ay nanatili habang napansin ng karamihan na sa buong palitan, hindi man lang tumingin o kinilala ng binata ang campus belle, na iniiwan siyang nakatayo ng mag-isa at ganap na binabalewala. Sa hilagang distrito ng Universidad ng Chengcheng, dinala ng punong guro sina Fang Yi at Ji Royan sa lugar ng anomalya. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari, simula sa insidente ng ginintoang araw, na inaasahan niyang katapusan na ng kanilang mga problema. Gayunpaman, ilang gabi na ang nakalipas, nagkaroon ng sunog sa isang palaruan, isang sunog na napakalakas na kahit ang departamento ng bumbero ay hindi ito mapatay. Nagpapasalamat siya na nangyari ito sa gabi nang walang mga estudyante sa paligid, na nagpapahintulot sa kanila na agad na isara ang lugar. Ipinagpatuloy ng punong guro, na mas sumeryoso ang mukha. Bagamat ang isang sunog ay maaaring isang pagkakataon lamang, sinundan ito ng mga sunog sa dalawa pang palaruan. Sinabi niya na personal niyang nakita ang isang pulang-pula na apoy na bumaba mula sa langit at lumutang sa ere, isang malinaw na senyales ng isang sobrenatural na pangyayari. Sinabi niya sa kanila na habang ang ibang mga sunog ay kalaunan ding napawi, may isa pa ring natitira. Habang papalapit sila sa huling lokasyon, napansin ni Fang Yi ang matalim at nakakasakal na amoy ng isang bagay na nasusunog. Dumating sila sa isang basketball court kung saan isang ring lamang ang nasusunog na may nagngangalit at walang hanggang apoy. Kinumpirma ng punong guro na ito ang panimulang punto, ang nag-iisang apoy na hindi basta-basta mapapatay. Habang pinapanood nila ang anomalya, sinuri ni Ji Royan ang isang aparato sa kanyang pulso, na nagpakita ng pagbasa na 11. Ipinaliwanag niya kay Fang Yi na ito ay isang pangunahing detector ng espiritual na anomalya. Nilinaw niya na ang anumang pagbasa na higit sa 10 ay itinuturing na isang sakuna para sa mga ordinaryong tao, na nangangailangan ng kumpletong lockdown. Bigla, nagsimulang kumislap at tumunog ng malakas ang aparato, na ang pagbasa ay tumaas hanggang 60. Napabulalas si Ji Royan sa pagkabigla sa kung gaano kataas ang halaga. Sa gulat, binalaan niya ang punong guro na kung patuloy na tumaas ang enerhiya, hindi lamang ito makakaapekto sa unibersidad, kundi sa buong lungsod. Ipinahayag niya na kailangan nilang agad na magpadala ng isang elite squad ng mga pioneer upang pigilan ang banta. Bago pa man nila maisegawa ang plano, gayunpaman, kumilos si Fang Yi sa kanyang sariling mga kamay, nang walang salita. Lumundag siya sa ibabaw ng chain link fence, na binabaliwala ang no entry sign at dumiretso sa apoy. Agad siyang natakpan ng matinding apoy, habang nanunood sina Ji Royan at ang punong guro sa pagkabigla. Sa eksaktong sandaling iyon, tumalon muli ang pagbasa sa aparato ni Ji Royan, na nagpapakita ngayon ng isang hindi kapani-paniwalang 110. Sumigaw siya na ang anomalya ay na-upgrade na sa S-level. Ang punong guro, na natataranta, ay nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin ngayon na nasa loob si Fang Yi. Tanging ang pagtitig lamang ang nagawa ni Ji Royan sa apoy, na tinatanong ang kanyang kapusukan at nagbubulungan na kahit ang pinakamalakas na sundalo mula sa Forbidden Zone ay hindi mangangahas na pumasok sa isang mapanganib na lugar ng mag-isa. Sa loob ng apoy, gayunpaman, si Fang Yi ay nakatayo ng walang anumang pinsala, ang kanyang silweta ay kalmado laban sa nagngangalit na apoy. Alam niya na kung paanong ang kanyang yang attribute ay nagprotekta sa kanya mula sa Divine Thunder, maaari rin siyang protektahan mula sa Skyfire na ito. Ngunit mabilis niyang natagpuan ang isang malaking problema. Habang pinoprotektahan siya ng kanyang kapangyarihan, pinipigilan din siya nito na hawakan ang mismong pinagmulan ng apoy, na nangangahulugang hindi niya maaaring i-activate ang kakayahan ng kanyang sistema upang lumikha ng isang bagong pamamaraan. Napagtanto na ang kanyang protection na aura ay parehong tulong at hadlang. Alam ni Fang Yi na kailangan niyang makarating sa pinagmulan ng apoy. Pinanood niya habang ang apoy ay bumabalot sa basketball hoop tulad ng isang malaking nag-aapoy na dragon, na nauunawaan na kailangan niyang makarating sa puso nito.
Nang walang pag-aalinlangan, naghanda siyang harapin ang apoy ng harapan, habang ang nag-aapoy na dragon ay sumugod patungo sa kanya na may mabangis na dagandong. Sa isang napakadelikadong hakbang, sadyang pinatay niya ang kanyang ginintoang araw na proteksyon na aura, na iniiwan ang kanyang sarili na ganap na mahina, agad na sumugod ang Skyfire, na tinatakpan ang kanyang katawan sa isang bagyo ng hilaw at naglalagablab na enerhiya. Nagngit-ngit siya ng kanyang mga ngipin laban sa matinding sakit habang sinusunog siya ng apoy. Ngunit ipinilit niya ang kanyang kamay pasulong, na determinado na hawakan ang core ng anomalya. Gumana ang kanyang sugal. Sa sandaling hinawakan ng kanyang kamay ang pinagmulan, nag-activate ang kanyang sistema, na kinumpirma na nakita nito ang malakas na pagbabago ng Skyfire attribute. Sa kabila ng sakit, isang determinadong ngisi ang kumalat sa kanyang mukha. Namangha siya sa kapangyarihan ng Skyfire, na napansin na ang kalooban nito ay mas malakas pa kaysa sa Desolation attribute na nakuha niya kamakailan. Sa matinding determinasyon, ipinahayag niya na kanyang sipsipin ang kapangyarihang ito anuman ang halaga. Sinimulan ng sistema ang huling kalkulasyon nito, na matagumpay na pinagsama-sama ang bagong datos. Sa isang nagtatagumpay na ngisi, alam niyang nagtagumpay siya. Lumitaw ang isang bagong window ng sistema, na nagpapahayag ng kanyang gantimpala. Nakuha niya ang Skyfire attribute technique, ang Nine Dragon Skyfire Sealing Art, isang kapangyarihan na idinisenyo upang puksain ang kasamaan at isara ang lahat ng mga demonyo. Habang pinagkadalubhasaan niya ang bagong kakayahan, ang dating ligaw na apoy ay naging mga extension ng kanyang kalooban, na bumabalot sa kanyang braso tulad ng isang maamong dragon. Kinumpirma ng sistema na ang pinagsama-samang pamamaraan ay naka-unlock na ngayon at handa na para sa agarang paggamit. Habang itinuon niya ang kanyang kalooban, sinimulan niya ang huling proseso ng pagkuha ng mismong Skyfire attribute, na sinisipsip ang esensya nito ng direkta sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning na may naglalagablab na pulang ilaw habang lumilitaw ang mga nag-aapoy na marka sa kanyang mukha, isang pisikal na tanda ng kanyang bagong kapangyarihan. Habang nakatiklop ang kanyang mga kamay sa isang selyo at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pulang enerhiya, naghanda siyang ilabas ang kanyang bagong tuklas na kakayahan, na tinatawag ang pangalan ng Nine Dragon Skyfire Sealing Art. Habang inilalabas ni Fang Yi ang kanyang bagong kapangyarihan, malalaki at nagniningning na pulang tanikala ang sumabog mula sa kanyang likod, na humahampas sa apoy. Sa labas ng bakod, nanunood sina Jiroyan at ang punong guro na may pagkamangha. Agad na nakilala ni Jiroyan ang energy signature, na kinilala ito bilang isang sealing aura. Naalala niyang nakita ang isang high-level military pioneer na nagsil ng isang forbidden land noon. Bagamat iba ang kanilang mga pamamaraan, ang makapangyarihang sealing aura ay hindi may kakaila na magkatulad. Sa isang utos na lumiit, iniutos ni Fang Yi sa mga tanikala na umatras. Humila sila papasok ng may napakalaking puwersa, na tinitipon ng lahat ng ligaw na Skyfire at pinipiga ito sa isang solong, mahigpit na nakatali na orb ng purong enerhiya, lumulutang sa hangin. Hawak ni Fang Yi ang nakatanikalang bola ng apoy, na kumpleto na ngayon ang proseso ng pagsil. Ang selyadong orb ng apoy ay marahang lumutang pabalik patungo sa basketball hoop. Damapo ng elegante si Fang Yi at ipinaliwanag ang sitwasyon sa punong guro at kay Jiroyan. Sinabi niya na pansamantala niyang nasil ang Skyfire at sinabi sa kanila na huwag ay unseal ang palaruan o payagan ng sinuman na malapit dito para sa pagkukumpuni. Ito, paliwanag niya, ay pipigilan kahit papaano ang apoy na kumalat pa. Agad na sumang-ayon ang punong guro, na tinitiyak sa kanya na mananatiling selyado ang palaruan, at idinagdag na hindi ito problema dahil ang unibersidad ay may 7 o 8 iba pa. Si Jiroyan, gayunpaman, ay pinanood si Fang Yi na may tahimik at matinding tingin, na mahirap basahin ang kanyang ekspresyon. Ang punong guro, na labis na humanga, ay nagkomento kung gaano nakakatawa si Fang Yi at nag-alok ng anumang karagdagang tulong na maaaring kailanganin niya. Si Jiroyan, gayunpaman, ay sumabat, na sinasabi sa punong guro na kailangan niyang makipag-usap kay Fang Yi tungkol sa ilang bagay. Masayang nagpaalam ang punong guro, na iniiwan silang dalawa na mag-isa. Nang makaalis na siya, bumaling si Jiroyan kay Fang Yi, na ang tono ay direkta at seryoso. Sinabi niya sa kanya na itinago niya ng napakahusay ang kanyang tunay na kalaliman. Sinubukan ni Fang Yi na pagtakpan nito ng casual, na sinasabi na ang Skyfire ay talagang makapangyarihan at mahirap harapin.
ngunit nakita niya ang kanyang pagkukunwari. Sa isang matalim na tingin, sinabi niya sa kanya na tumigil sa pagpapanggap, na nilinaw na hindi siya nagsasalita tungkol sa apoy, kundi tungkol sa kanyang sariling hindi kapani-pani walang talento at antas ng kapangyarihan. Ibinaba ni Jiroyan ang kanyang matinding pagtatanong, na inaamin na normal para sa mga pioneer na magkaroon ng mga lihim, lalo na para sa isang kasing lakas niya. Si Fang Yi ay nakinig lamang na may kalmadong ekspresyon. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang tono, na naging mas seryoso at taimtim. Ipinaliwanag niya na bagamat wala siyang karapatang magtanong sa kanya ng anuman, umaasa siya na makikinig siyang mabuti. Iginuhit niya ang isang madilim na larawan ng isang hinaharap na mundo sa kaguluhan, isang panahon ng malaking pagbabago kung saan desperadong kakailanganin ng bansang Xia ang mga nangungunang talento na tulad niya. Inilagay niya ang kanyang potensyal sa malinaw na pananaw, na sinasabi sa kanya na sa sandaling ganap na manumbalik ang espiritual na enerhiya, ang isang tao na may kanyang kapangyarihan ay magiging kasing halaga ng isang modernong panahong sandatang nuclear. Dahil dito, babala niya, ang bawat pangunahing kapangyarihan, mula sa iba't ibang military forbidden zone hanggang sa Spiritual Energy Association, ay magmamadaling kunin siya. Sinabi niya sa kanya na maging handa para sa mga high-level na opisyal na personal na magbigay sa kanya ng mga imbitasyon na may hindi kapani-pani walang mapagbigay na alok. Inamin niya na mayroon siyang sariling mga dahilan para sabihin ito sa kanya. Kung sasali siya sa kanyang military unit, ito ay magiging isang malaking asset, at magkakaroon sila ng isang makapangyarihang kaibigan. Sa makatuwid, pinayuhan niya siya na magsimulang mag-isip tungkol sa kanyang mga opsyon ngayon, upang hindi siya mabigla kapag dumating ang panahon. Si Fang Yi, gayunpaman, ay tahimik sandali bago magtanong ng isang kakaibang tanong. Nagtanong siya kung bakit tila nag-aalangan sina Jiroyan at Wang Liang na kunin siya para sa kanilang sariling forbidden zone, na kumikilos pa nga na para bang hindi siya karapat-dapat. Ipinaliwanag ni Jiroyan na ito ay dahil sa isa pang maalamat na rehiyon ng militar, isang grupo na napakalakas na nadama niya na mas interesado siyang sumali sa kanila. Isang maliit na ngisi ang lumitaw sa mukha ni Fang Yi nang kumpirmahin niya kung ang ibig niyang sabihin ay isang top-level unit. Kinumpirma niya na iyon ang kaso, bagamat inamin niya na hindi niya sila gaanong nakita, nabalitaan niya na abala sila kamakailan, kaya't kahit ang mga opisyal mula sa ibang mga rehiyon ng militar ay nakakaramdam ng presyon ng kanilang mga aktibidad. Binabago ang paksa. Iminungkahi niya na tumigil na sila sa pag-uusap at umalis, dahil inimbitahan sila ng punong guro na kumain sa cafeteria ng unibersidad. Habang naglalakad sila, tahimik na napagpasyahan ni Fang Yi na kahit ang pinakamakapangyarihang puwersa ng bansa ay nahaharap sa kanilang sariling malalaking problema, ang kanyang isip ay naglalaro sa mga implikasyon. Ang mga salita ni Jiroyan ay nangangahulugan na ang nakakatakot na mga anomalya na may kapangyarihan na higit pa sa mga kakayahan ng kasalukuyang mga pioneer ay nagsimula ng lumitaw. Napagtanto niya na ang mga pioneer na lumalaban sa mga banta na ito ay dapat nakasama ang mga spirit creation realm cultivator na tulad niya. At marahil ang ilan na mas malakas pa, isang bagong pakiramdam ng pagkaapurahan ang bumalot sa kanya. Naramdaman niya na ang araw ng ganap na pagpapanumbalik ng espiritual na enerhiya ay mabilis na papalapit, at ang kanyang mga paghahanda ay malayo pa rin sa sapat. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa agarang gawain, kung paano pinakamahusay na gamitin ang Skyfire attribute na nakolekta niya kamakailan. Sinuri niya ang kalikasan nito, isang hindi regular, ligaw, at nakakasunog na apoy na walang iniiwan. Napagtanto niya na ito ang magiging perpektong sandata laban sa mga anomalya na maaaring magparami o magbagong buhay ng walang katapusan. Bigla, isang ideya ang pumasok sa kanya. Ang ligaw at makapangyarihang kalikasan ng Skyfire ay isang perpektong tugma para sa kanyang Crimson Flame Blade technique. Naisip niya na nagpapaganda ng kanyang espada sa bagong kapangyarihang ito, na napagtanto na ito ay magiging isang hindi kapani-pani walang pagpapahusay sa kanyang estilo ng pakikipaglaban.